Yo, what's up, happy people? Isang mapagpalang araw, gabi, tanghali po sa ating lahat. For today's video mga quiz, mga gayas, ay nagkaamina na po itong mga labubu. Yung laruan po. So yan po ang mapapanood natin sa video ito. Kaya kung bago naman po kayo sa aking YouTube channel, please follow, like, and share, and subscribe. At don't skip po sa ads po kasi isang malaking tulong po yan sa ating YouTube channel at supportan nyo na rin sa akin mga quiz, mga gawiyas bilang pangbawi po sa ating mga gadget at wifi po dito. Maraming salamat po. So without further ado, let's begin. Ito po muna tayo. Pagpalain kayo ng buong may kapal. Manila! God first! Nagsasabi ka na bayad ako. Sabi ko ba na hindi ako bayad? Oh, wala naman nagsasabing ganun. Bayad talaga ako. Oh, umamin siya. Proud siya na bayad siya. Ang bayad sa akin, hindi lang, siyempre hindi na ako magsasabi ng numbers, but big numbers. Oh, big numbers. Ako ang highest paid. Oh, siya daw ang highest paid. Highest paid siya daw. Ang tanong, sino yung nagbayad sa mga highest paid na iyan? Ha? Sino kaya ba? Nakapag-isip tayo ng, mukhang siya ba? Siya ba? Ha? Imagine niyo mga boss, Okay. ang private company po na Front Row, sila lang naman ay nag-donate ng 100 milyong piso. Grabe. Front Row ay kumpanya po ni Sam Versosa. Crazy, di ba? Isipin nyo. Crazy, di ba? Highest paid daw siya, labubo. Aba, kung ako ba naman, isang politiko, tapos binayaran kita, tapos inamin mo? Nagkalintiling-lintik na, parehas na kayo mga labubo. Mga ka-hombre ko, kung gaano katindi ang upcoming mayor ng Maynila, kung gaano tayo magiging kaswerte, kung ang magiging mayor ng Maynila. Napakatindi ng upcoming mayor ng Maynila. Napakatindi talaga. Bakit? Umabot sa New York, pinahiyang buong Filipino. Napakatindi talaga. Nila ay ganitong kabuti. Kita nyo, for sure ngayon na nagbagyuhan sa Bicol, makikita at makikita nyo siya. Hindi dahil sa mag-e-election na, talagang matagal niya na pong ginagawa ang pagtulong sa kapwa. Be mindful sa iboboto natin. Be mindful sa mga iboboto natin. Ang tanong, sir, di ba public servant siya? Natural lang po yan na gagawin niya kasi nga public servant siya. Congressman siya, di ba? Sa tutuktuin, natural lang po iyan. Ano ka ba? Labubo ka talaga? Sa bago naman tayo. At lalong-lalo na, huwag tayo sa mga political dynasty. Okay, sa bago na naman tayo daw. Mukhang naalala ko, sir. Nakita ko sa shoutout to Channel Red sa kanyang channel na mukhang pumunta ka rin sa City of Manila, sir. Alam mo ba, sir, paalala ko sa iyo kung ano yung mga pinagsasabi mo doon, sir. Makagago. Mamaya. Ito po talaga, talagang una sa kanyang pamilya. Siyempre, ang pinakamalupit pa dito, mga boss, bago. Tara na, sa New York Marathon. Ayan. Dadayain natin silang lahat. Laban ng Pilipinas! At dadayain natin ang buong mundo. So may papatunayan pa. Ayun ang papatunayan. Ayan isa pong attorney. Yan ang nagsabi Celebrities are cheating at the New York City Marathon. Wow! At saka malaking pahayagan po yan. Kilalang pahayagan po yan. Inilathala ang kanilang pag-cheating. Hindi tulad ng mga nakaraan na puro kurakot na lang po ang natin. Wow, puro kurakot. And syempre grabe man. Sa totoo,
Di ba sabi niya, puro daw kurakot ang nakaraan. Ang tanong, bakit ka andyan? Bakit ka andyan? Oo nga pala. Dahil nga ito ay binayaran ngayon. Kasi alam naman natin na si Yorme Isko Moreno ay hindi yan magbabayad ng mga vloggers. Ha? Oh, andyan siya kasi tumulong siya kasi nakita niya na kung gaano kagaling si Yorme Isko Moreno. Oh, tingnan nyo. Kita ko na sobrang hirap na si Mayor dito kasi this is crazy, man. Sobrang lahat ng responsibility nasa kanya. And nakita natin yung inilive niya na medyo nahihirapan siya. So ako, together with Extreme House, tumulong kami para sa lungsod ng Maynila. Dito talaga. Yung video niyo is credit to Channel Riza. Ayan. So, nasaan yung prinsipyo mo, sir? Sa bagay, pag labubo naman ng mga vloggers at mga bayaran, walang mga prinsipyo yan. Basta lang kumita ang mga iyan. Ha? Basta lang kumita, walang mga prinsipyo yan. Eh, kung mayroon ka namang ibabayad, talagang sisiraan ka talaga. Ha? Sam Versosa tayo sa halalan natin next year bilang mayor ng Maynila. At ito namang isa, yan. Naku, sir, paalala ko lang sa'yo, sir. Huwag mong punuin ang salop, sir, dahil pag umapaw yan, naku, may pagpapalagyan ka talaga, sir. Peruin mo, sir. Pag masipa ka ng round cake o run house yung mukha mo, tapos tinamaan yung salamin mo, 100 times talagang magkadurug-durug yan, sir. Sinasabi ko sa'yo, sir. Ha? Kasi sinagot ka sa isa sa pinakamaganda at mabait na asawa ni Yorme Isko Moreno, sir. Ha? Di ba noon, grabe yung papuri mo kay Yorme Isko Moreno? Hangang-hanga kayo sa mga ginagawa niya. Pero ngayon, anong banat mo? Ha? Nagmamadali si Yorme Isko Moreno para sa kaniyang presidential campaign. Wow, ha? E paano yan, sir, kung mayroon kaming maipapakita na video na pinuri mo si Yorme Isko Moreno at talagang hangang-hanga ka dahil sa mga ganyang ginagawa noon. At inamin mo pa, sir, na kung walang Yorme Isko Moreno, wala kayo lahat dyan sa inyong mga pwesto. Ha? Kasi paano na yan ngayon? Eh, wala na kayo kay Yorme Isko Moreno. Nga na ba kayo? Paalala lang, sir, pag nasipa kayo ng sidekick ng isang mga taekwondo, especially mga black belter, iwan ko lang kung malalasahan nyo pa yung lasa ng tubig at kanin. Baka buong buhay, tubig na lang talaga yung lulunukin nyo. Ha? Kratista yan si Daini Dumaguso, sir. Ha? Black belter yan sa taekwondo, sir. Ha? Yan sinasabi ko sa inyo eh. Pero, alam naman po natin na talagang profesional, ginagalang, mabait, ang mga pamilyang Dumaguso, din siyan mangyayari, sir. Depende na lang sa inyo yan. Depende na lang sa inyo kung paano nyo gagalitin at pupunuin yung salop nila, sir. Eh, nagpaalala lang naman po tayo eh, kasi lahat ng tao po may kahinaan din. Pag humihina na yan, siyempre lalakas yung loob niyan at galit na yan, huwag ka lang magpakita. Baka ma-runhouse ka, ma-sidekick o ma-frontal kick ka. Nako, baka katapusan mo na. Gaya ng mga sinasabi ko mga coach mo, guys. Din mangyayari yun kasi mga profesional, ginagalang mga iyan, ang mga Dumaguso dyan sa City of Maynila. Okay? So, sige lang, sir. Banatan mo lang ngayon. Kasi alam naman natin na hindi na kayo makakabalik eh. Diba? Oh. So, talagang dyan mo makikita ang isang tao, isang person politiko. who can actually deliver, who has good ideas. Para sa akin kasi he's a visionary eh. Alam mo yun, parang proactive siya, nakikita niya yung mga susunod na steps, at lagi nila sinasabi, si Isko nagmamadali, dapat lang. Hindi pwedeng mas mabagal tayo kaysa sa problema. Yes. We need someone who can act fast. A man of action, and who can do it the fastest time. That's Isko.
Another episode of Salamat Yorme kung saan po kinakausap. Ayan, Credit to Models of Maynila TV. So dito natin makikita, malalaman na halos na pagkain ni Yorme Isko Moreno noon ay sila na mismo ang susubo sa sobrang paghanga nila at pagpuri kay Yorme Isko Moreno. So ngayon, yung mga papuri nila noon na pangapabahay, mga ginagawa ni Yorme Isko Moreno, taliwas na ngayon. Opposite na ngayon dahil yung kung gaano nila pinuri si Yorme Isko Moreno noon, ngayon, gano'n naman po yung paninira nila kay Yorme Isko Moreno. Wow! Mapapawaw tayo sa mga taong mga ganito, no? Mga labubo talaga. Okay, Models of Manila TV, pasok! Po natin yung pong mga nakasama ni Yorme Isko during the last 3 years sa kanyang termino bilang alkalde ng Maynila. Kasama ko po, of course, Kong Roland Valeriano. Kamusta po? Kamusta po? Magandang hapon po. I think that's a really good testament po ng nung sa legacy ni Isko Moreno. Yun. As a matter of fact, hindi lang sa district ko, sa buong Manila napansin namin yung endorsement ni Yorme. Yun talaga yun. Halos lahat ng kandidato ng Asenso Manileño. First time yun. First time nangyari sa Manila. First time nangyari, history in Manila, na lahat ng congressman mula District 1 hanggang District 6, basta nasa linya ni Yorme Isko Moreno, nananalo. Kaya po sila, andyan sila ngayon sa kanilang mga pwesto. Valeriano, Abante, Chua, iyan yung tumatahol ngayon. Napanaipuri ni Yorme Isko Moreno noon. Okay. Meron pa siyang isisiwalat dito, mga kuys. Nakakagulat talaga itong mga taong to. Kasi mga labubo nga to. Tapos 6 na congressman sa 6 na distrito. Then 6-0, no? 6-0. First time, inisan natatanda ko mula nung after revolution. Ngayon lang nangyari yun. Tingin nyo po, sa mga naging proyekto ni Yorme Isko, ano yung mga tumatak sa inyo tsaka sa mga kadistrito nyo? Bakit po mahal na mahal si Yorme sa Maynila? Evidently naman 360 degrees na turn around talaga yung Manila. 180 degrees pa. 180 within short period of 3 years. Short period 3 years na bago talaga yung Maynila Short period of 3 years is equivalent of isang 1 term na yun, mga kuys, mga gayas. So ngayon, kita nyo kung paano pinuri si Yorme Isko Moreno. Sa loob lang daw ng 3 taon, isang termino, napakaraming nagawa ni Yorme Isko Moreno, especially yung mga pabahay ni Yorme Isko Moreno, ospital, paaralan, kalinisan dyan sa City of Manila. Anong opinion natin sa mga tao ito, mga kuys, mga guys? So makapagsabi tayo, mga labubo ito. Yung laruan, labubo. From talagang nothing, di ba? Wala siya talaga Lugmok. Ngayon, lugmok, anong sinasabi nila? Dugyot. Pero ngayon, nagkaroon ng pride ang Manileño. Of course, laging naririnig yung pangalan ni Yorme Isko. At yun yung naging dahilan din kung bakit si Mayor Hani Lacuna, si Servo at kami, nanalo kami. Dala-dala namin yung mga... Okay, tama nyo, aminado. Nagka-amina na! Ang mga labubo. Klarong-klaro, pag walang Yorme Isko Moreno, wala. Lihin siyang mga yan dyan sa pwesto nila. Tapos ngayon, napakalakas na loob na siraan si Yorme Isko Moreno na taliwas sa kanilang mga sinasabi noong nakaraan. Wow! Nako, pag na-round kick kayo ni Ma'am Daini dyan, sigurado, malilimutan yung talaga yung kung anong lasa ng pagkain. Sinasabi ko sa inyo, huwag niyong punuin yung tao, huwag niyong punuin yung salop. Kaya nga nagsalita na po, first time nagsalita ni Ma'am Daini sa isyong ito, mga kuys, mga guys. Dahil kita nyo naman yung pamumulitikal, mga kuys, mga guys, paninira. Klarong paninira yan, Klarong paninira kasi noon, grabe yung papuri nila kay Yorme Isko Moreno, di ba? Nakakatawa lang po talaga itong mga taong to. Nakakatawa po. Dahil alam nila, wala na. Talagang talo na talaga si mga yan.
O paano mananalo yan? Mismong siya nagsabi, kung sino yung nasa ticket ni Yorme Isko Moreno ay siyang vote straight, mananalo po ang mga yan. Sila sa kabilang ticket sila. Kasalanan nyo ba't hindi kayo tumalon agad nung naghanap si Yorme Isko Moreno sa inyo? Ha? Kaya akala nyo hindi na mamahalin si Yorme Isko Moreno ng taong bayan? Kaya nga siya bumalik dahil sa panawagan ng taong bayan. Ha? Kayo, sobrang galit na galit. Gustong manakit, manapak, gustong mangagat. Ha? Ganon po nyo sinisira si Yorme Isko Moreno. Pero wala, yung paninira nyo ni Yorme Isko Moreno, mas lalong lalakas si Yorme Isko Moreno. Mas lalong mamahalin siya ng Manileño. Kasi kitang-kita kayo kung paano kayo manira ng isang tao. Yan. Salamat nga pala, Models of Manila, dahil interview mo to. Ang pangalan ni Yorme sa Maynila. Yan mga pagmumuka na yan. Pag ma-round cake yan, ma-frontal cake, ma-run house na ni Ma'am Day, naiwan ko lang. Kung hindi magkabasag-basag yung mga salamin yan, mga ipin yan, magkabali-bali yung mga liig yan, puto-puto yung mga ugat yan sa kakasigaw. Huwag ka lang mabilan! Wala lang kapalan! Wow! Wow! Sharing lang daw, sharing. Cheers lang daw siya nag-shares. Siya yung nag-unang sabi, huwag ka lang mabilan! Wala lang mabilan! Ito namang isa, itong may bandit sa, ano ba to? Bandido ba to? Kasi may tagapulang araw ba ito? Sir, kumusta na nga pala? Balita po namin, sa Tribune, Daily, talagang may 3 milya daw kayo kung hindi tinapo, sir. Ha? Anong ginawa niyo, sir? Sumakay ba ng eroplano? Sumakay ng e-bike? Kung nag-bike po ba kayo? Sir, bawal yun, sir. Ipinagbabawal na teknik yun. Pero ginawa mo, sir. Ha? Attorney mismo ang nagsabi, sir. Tapos, paano kayo nakarating doon sa finish line? Aba, may pagkasangguko yata kayo, sir, ha? Gumagamit kayo ng pinagbabawal na teknik ni Piculo. Gusto mo pumunta sa ibang lugar? Ayos, napaka-wow nyo, sir. So, alam mo ba sa mga ginagawa nyo, sir, ni Ma'am Rian Ramos? Mas lalong nagagalit yung buong Filipino, yung Manileño, dahil nilalagay nyo naman sa alanganin yung bansang Pilipinas. Ano namang isipin ng mga buong mundo sa atin, sa Pilipinos? Ha, mga Filipino? Mandarambong, mandaraya tayo? Ganon talaga ang kanilang iisipin. Kasi kilala ang mga ito, celebrities pa, public servant pa, tapos nang dadaya sa isang marathon, mismong mag-jogging ka lang, tatakbo ka lang, dadayain mo pa, tatapyasan mo pa ng 3 miles. Wow, aba, ayos ka. Kala ba namin ay magdala kayo ng kasikatan sa Pilipinas, karangalan, pero bakit yan yung dinadala nyo sa Pilipinas, kahihiyan ng buong Pilipino? Aba, ibang-iba kayo. Paano na po kung sakaling manalo kayo at naupo kayo? Diyan sa mga mangyari yun kasi sa mga porsyento naman ay talagang mababa, 1 digit lang. Pero ipapalagay natin na mananalo ang mga ito. So, anong gagawin nyo dyan sa City of Manila, sir? Tapyasan agad? Tinapyasan nyo na yung takbo mo doon sa New York City Marathon. Tapyasan mo ng 3 milya. 3M. Hindi milyon na milya. Ha? Anong gagawin mo dyan sa City of Manila? Tatapyasan mo rin. Wow! Naman! Nagmamagaling kayo. Naku, wala po kayo sa lugar. Hindi nyo pa pagkakataong ito. Baka, asahan nyo po, after 3 years, 10 taon, pagkatapos ni Yorme Isko, subukan mo. Baka mananalo ka pa ni Ma'am Che or kanino pa man, natatakbong mayor dyan sa City of Manila. Pero si Yorme, wag kang magmangahas na
talunin iyan kasi dihins ka mananalo. Ngayon pa nga lang, sinisira mo na yung bad record mo. Bad record mo. Kasi dati, bad record ka na sa front row. Ngayon, bad record ka naman dun sa New York, sa Amerika pa talaga, ha? Salamat ka, kakapanalo lang ni Triumph. Hindi pa nakaupo. Ang pagkakaalam po namin, sir, pag nangdaya kayo doon, ay tagang lifetime ban na po kayo. Diyan lang po kayo, sir, tumakbo sa may, Brujas Boulevard. Samahin mo yang si ate. Diyan. Kahit, hindi mo na kayang mangdaya dyan, sir, kasi malapit lang yan, eh. Galing sa Pier, papunta dyan sa Pasay. Dyan. Grabe kung mangdaya ka pa dyan. Ha? Imposible nang madaya mo yan, sir. Kasi marami nakatutok na kamera. Doon kasi sa tinakbo mo, bawal ang mga kamera, lahat doon. Diba? Nag-video ka pa. Bawal ang mga vloggers doon. Nagawa mo pang nag-video. So ngayon, di mo alam na every point, mayroon pa lang naka-register doon. So, after that, finish line, kulang ka ng 3 milya. Pati 3 milya, ninakaw mo na. Grabe ka, sir. Grabe yung pahiya mo sa mga Filipino at sa buong Pilipinas. Ha? So, paano ka ngayon ibuboto ng mga taong bayan? Ilabubo kayo. Labubo yung laruan. Ito naman si MJ, makadigago. Noon, naawa ko na siya kay Yorme Isko Moreno, panay puri. So ngayon, umami ng labubo din. Ito mga labubo na talaga to. Umamin din pala. High speed? So sinong nagbabayad sa'yo, sir? Diba, alam niyo mga Kois Magayans, once na binabayaran ka ng isang tao, siyempre, lagi mo siyang ipopromote. Tama po ba? So, sa pagbigkas po ng high speed, naisip kami, ibig ba sabihin dito? Tanong lang po, ibig ba sabihin dito, si SB ang nagbabayad sa'yo? Tanong lang po yan. Kasi sabi mo, high speed ka. Tapos ngayon, ang pinopromote mo, syempre naman kung magpa-advertise ka, alam mo naman iba yung ipopromote mo. Syempre, yung nagbabayad sa'yo. Sino bang pinopromote mo ngayon, sir? Si SV, di ba? Narinig namin kanina kung paano mo siya pinopromote. Naku, mga labubo na to. Kung ikaw siguro yung politiko, tapos babayaran mo to, tapos inilahan niya sa buong bayan, public pa sinabi na high speed siya, mukhang abot langit yung takot ng mga politiko. Kasi makikita sa inyo ni Rendon Labrador, kung sino yung pinopromote nyo. So, maliwanag pa po yan, sa sikat ng araw, pati grade 1, alam nila ang sagot. 1 plus 1 lang yan eh. Kaya alang naman ako. Babayaran kita, MJ. Tapos ang ipopromote mo, si Trump. Magagalit talaga ako. Siyempre, ako ang nagbayad sa'yo. Ako ang dapat ipopromote mo. Ang tanong, sino bang pinopromote mo? Sino? Na magaling na magiging mayor. Bagong mayor daw sa Maynila. Nimal kang langaw, kainang kita ngayon. Daming langaw ngayon kasi taglamig na po dito sa Saudi Arabia. Alam na this. Nagkaaminan tong mga labubong to. Mga labubo talaga. Alam yung mga labubo, yung mga diskarte nyo, wala na, basang-basa na yan, lumang sistema sa Pilipinas, kaya din talaga maniniwala yung taong bayan sa inyo. But cause, pagtatawanan talaga kayo sa mga ginagawa nyo. Kasi nga, mga labubo kayo, yung mga laruang labubo, yan po yun sila. Yan po yun sila. Walang pinagkaiba yung mga nakikita nyo dyan sa picture na yan.
Kasi ganun po mga tirada ng mga desperado na. Kasi kahit sa ang survey, magtanong ka pa, personal, actual sa mga tao dyan sa City of Manila, namumura pa nga sila eh. Kasi puro isko ang kanila. Pag tinanong yung mga pangalan nila, parang nandidire yung tao, galit na galit, at umabot na nga sa hangganan na namura na po talaga sila. Ganon po sila kadesperado. So, ganon po sila kalabubo. Okay? At dahil umabot ka sa dulo ng ating video, may karapatan ka po mag-like, share, and subscribe mga kois, mga guys. Please naman po, bilang support nyo sa akin, don't skip po ng ads kasi isa po yan sa mga nakakatulong po sa atin. Kasi alam nyo naman mga kois, mga guys, pag ganito talagang reaction vlogging ay talagang mag-invest ka ng mga gadget, kagaya po nito, ganyan yan. So, laging tulong na po yan at pangbayad din sa ating mga wifi mga kois mga guys. Yung pag hindi pag-skip yung mga kois mga guys ay dagdag po yan sa mga revenues natin. At yung like, shares, and subscribes nyo po, supporta din po kasi para ma-recommended ang ating mga video mga kois mga guys. Okay? Kaya masabi ko lang sa inyo mga kois mga guys, vote straight po tayo mga kois mga guys at kailangan po talaga pakishare nito mga kois mga guys. Kailangan po talagang maipanalo natin si Ma'am Chi dyan sa City of Maynila dahil alam nyo naman po mga kois mga guys na talagang si Ma'am Chi ay napakahalaga yung tungkulin niya dyan sa City Council para sa muling pagbabalik ng mga ordinansa na ginawa ni Yorme Isko Moreno noon na talagang kitang-kita naman ngayon na binago niya, like yung mga pakik ng mga seniors, yung mga allowances, mga estudyante, lahat po yan kailangan na pong mabalik para talaga ay wala pong kukontra sa lahat ng mga gusto ni Yorme Isko Moreno kasi automatic po si Ma'am Chia magiging presiding officer kung sakaling mananalo siya bilang vice mayor dyan sa City of Manila. Kaya yung mga konsehalis din natin mga coach mga guys, malaging ambag po yan. So kailangan vote straight po tayo dahil sila po ay yung mag-a-approve din. Kasi hindi naman pwede po iyan na ma-aprobahan yung isang ordinansa kung kakaunti lang po yung kailangan yung majority talaga. So, kailangan talagang vote straight po tayo. Yorme Isko mula kay Yorme Isko Moreno, kay Ma'am Che, sa mga councilors natin, Joaquin Dumaguso ng District 1, si John Ibay, ayan, Colonel John Ibay, Sarkal, sa lahat po ng mga tumatakbong ng mga City Council, mga kois, mga don't forget, mga kois, mga guys, para walang sagabal dyan o hadlang dyan sa City Council sa muling pagbango ng City of Manila. Okay? So for now, I'm God, Manila. God first. God bless all. Peace. Bye-bye. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like